Hi mga preni! Ang reseping ibabahagi ko sa inyo ngayon ay very easy and affordable. Dahil 2 hanggang 3 sangkap lang ang pagsasamahin natin ay meron na tayong masarap na suman. At hindi lang yan, sa loob ng 20 minutes ay luto na ito. Yes mga preni! And this is Fanny from Fanny's Cookery. Initin muna natin ang mga dahon ng saging para maging malambot. At ikat lang natin ang mga edges nito para malinis tingnan. Hugasan at punasan nito, pwedeng gumamit ng malinis na tela. Set aside muna. Itong gagamitin natin, mga hinog na saging. Balatan lang natin ito at napaka-easy lang talaga ng reseping ito. Dahil imamash lang natin ito hanggang sa bahagyang maging smooth. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, ganito lang ay okay na. Lagyan ng brown sugar. This is optional. Pwedeng wala na ito dahil matamis na naman ang ating saging. Nasa sa inyo na kung lalagyan nyo ito. Depende sa tamis ng saging. Rice flour ito mga preni at gradually add lang ang paglalagay habang hinahalo para pantay ang pagkalat nito. Mas pantay ang paghahalo, di mas better ang magiging result. Ganito yung nakikita nyo mga buo dyan ay mga hibla ng saging yon. Para mamaya may mangunguya pa din tayong saging. At meron akong inihandang pantali dito. Ito ang gagamitin ko. No need na nating maghanap pa ng string. Dahil mahirap hanapin yon. Ayan, sakto na ito. At pwede na tayong magbalot. Ilatag lang natin ang mga dahon ng saging at i-brush with oil para hindi dumikit. Magtakal ayon sa nais mong dami ng mixture. Since ito naman ay pangkain lang namin, tinatansya ko lang ang sukat nito mga preni. I-twist lang natin ng konti ang mga dulo nito. Pagkatapos ay talian natin gamit ang mga dahon ng saging. Ayan, ang ganda diba? Super easy pa. Alam nyo ba na napakaraming recipe na pwedeng gawin sa saging? Kaya naman, ang hilig ko din talagang mag-experiment. Basta explore lang tayo ng explore mga preni. Dahil siguradong marami pa tayong matutuklasan. Huwag tayong mahihiya dahil libre lang naman mag-experiment. Basta masaya tayo sa ginagawa natin at wala tayong inaapakang ibang tao, ay go lang tayo para magbahagi ng mga recipe sa iba. Ay salamat, natapos din. At kung gusto nyo ay maraming gawin, ay mag-adjust na lang kayo ng measurements ng mga sangkap. Putulin lang natin dahil ang hahaba. Diyaran! At ihanda na natin ang steamer. Kung walang steamer, pwede naman kayong mag-improvise dahil madali lang naman gumawa nun. Iset over medium heat at ihilera na ang mga suman. Yan, ganyan lang. Pagkatapos i-steam lang natin ito ng 20 minuto. At kapag kumulo na, ay bawasan ng init sa katamtaman. 20 minutes later, patayin ang apoy at palamigin. Ayan, super lamig na. Tilipat na natin sa plate para masubukan na. Ipapakita ko sa inyo ang loob nito. At isa pa, madali itong buksan kapag ganito ang ginawa nyong paghiwa. Hindi siya makalat kapag kinain na. At no more dikit sa kamay ha. Meron pa nito kinain na niyog. Optional lang po ito, skip nyo na lang to ha. Meron lang akong stock dito sa bahay kaya gagamitin ko na din. At kung nakaabot kayo sa punto ng bidyong ito ay mga taga-saan naman kaya ang nakapanood ng recipe kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. Ayan, tikman na natin with kinahid na niyog. Ay, sarap. Bagay din ha. At ito naman yung walang niyog. Siyempre masarap din. Try na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan. Cookie love. Thanks for watching. Bye-bye.